ngayon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalapit ng awitin. Kung mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Ngayon pa man sa'kin nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit. Upang ibigin ka ng walang humpay, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na Magandang gabi po sa ating lahat ngayon, mga kapatid. Magandang gabi sa ating mga kapatiran dito sa Pilipinas at magandang araw sa lahat ng ating mga kapatiran na nasa ibang dako ng mundo. Tayo ay lubos na nagpapasalamat sa kabutihan ng ating Panginoon. Tayo ay makapag-live broadcast sa gabing ito, mga kapatid. ikaw ay sambahin. Hallelujah, napakabuti ng Diyos at karapat-dapat siya sa mga papuri at pagsamba. Gaya ng dagat na hindi Kumusta po kayo sa inyong mga takanan? Sa lahat po ng ating mga kapatiran, pinapaabot po namin, pinapaabot ko po ang pagbati. Magandang gabi po sa ating lahat, sa lahat po na gising pa. No? Samahan niyo po ako ngayon sa gabing ito at let's enjoy the presence of the Lord. At ngayon po ay maipangangaral natin ang salita ng Diyos. Oras po natin is 10:50 in the evening. Hallelujah, Jesus. Sa lahat po ng ating mga kapatiran, no? Sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao, nawa po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Glory to the name of Jesus. At salamat sa ating Panginoong Hesus sa pagkakataon na Kanya pong ibinigay sa atin sa gabi pong ito. Hallelujah. Praise the Lord. At sa gabing ito, mga kaibigan, bago po tayo dadako sa pangangaral at pakikinig ng salita ng Panginoon, makikinig po muna tayo ng mga iilang awiting makalangit. No? Praise God. Wala po yung ating hallelujah. Meron po kayong gustong batiin sa gabing ito, pwede po kayong bumati, mga kapatid. Meron po kayong gustong ipaabot na mensahe. Meron po kayong mga prayer request. Meron po kayong mag-atubiling mag-comment sa ating pong comment section upang po ay ating mabati o ating pong madala sa ating mga pananalangin mamaya. Hallelujah. Kumusta po ang inyong buhay? No?
Kahit po ay nandito tayo sa tinatawag na pandemic mga kapatid, but tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil patuloy siyang kumikilos sa ating bawat isa. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon at karapat-dapat siya sa mga papuri at pagsamba. Sayaw, tanging aawitan ko dahil sa iyo natuto akong mabuhay ng may pagmamahal at ang pagsunod sa iyong salita ang siyang gabay. Dahil sa iyo namulat ako sa ngayon sa iyong paghahangad. Ngayon'y buo, ako ay buo dahil sa iyo. Sa mga oras na sarili ang kalaban, pag-ibig mo, O Diyos, ang tangi kong sandalan. Handa akong ipagsigawan ng iyong ngalan dahil sa iyo. Dahil sa iyo natuto ako. Sa iyong salita ang siyang gabay. Dahil sa iyo namulat ako sa ngayon sa iyong paghahangad. Ngayon'y buo, ako ay buo dahil sa iyo. Ama, ako ay buo dahil sa iyo. Praise God at sa dakong ito mga kapatid. Hallelujah. Let us open our Bible in the book of Deuteronomy, chapter 6, verse 4. The Bible said, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And Isaiah chapter 44, verse 6 up to verse 8. Bible said, I am the first, I am the last, and beside me there is no God. There is a God, is there God beside me? Yea, there is no God, I know not any. Tayo po ay mananalangin mga kapatid. Our Heavenly Father, we thank you Lord Jesus for your goodness. Thank you so much Lord sa pagkakataon na muli iyong ibinigay upang aming mapapakinggan ang iyong mga salita. Sa gabing ito, Panginoon, dalangin namin na pangunakan niyo po ang bawat isa sa amin. Sa lahat po ng aming mga tagapakinig, sa lahat po ng maaabot ng mensaheng ito, Panginoon, dalangin namin na ikaw ay magbubukas ng kanilang mga puso at isipan at kikilos ka sa kanilang mga buhay. We praise you, we love you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. At napakapalad mga kapatid dahil ang Diyos ay patuloy na kumikilos. Re-request po ako. Gusto ko na makasama ko ang aking mga magulang at kapatid sa pagsisimba, pagsimba o pagdaig sa atong buhay nga Dios. Okay, Sister Brother Ja Apostol, Jikain, taga saan po ba kayo? Praise the Lord at paki-comment po ng inyong mga name ng inyong mga magulang, no? Para po ating ma-mention mamaya sa ating mga prayer. At tayo ay lubos na nagpapasalamat mga kapatid dahil tayo po ay binigyan ng Diyos na pagkakataon na may pangaral natin ang kanyang salita sa umagang ito, sa gabing ito. Glory to the name of Jesus. At sa dakong ito ay ang ating pag-uusapan mga kapatid patungkol sa temang nagsasabi, there is
only one true God. Merong nag-iisang Diyos. No? Sa India, they are Hindu or Hinduism. Meron po silang maraming Diyos. More than 2,000 gods they serve. They have more than 2,000 gods they worship. But as a Christian, we believe that there is only one true God. Tayo po ay naniniwala na meron po nag-iisang Diyos. Maging ang salita ng Panginoon ay nagpapahayag at nagpapahiwatig patungkol sa oneness of God, patungkol sa nag-iisang Diyos, patungkol sa Diyos na iisa. No? There is only one true God. Maging ang salita ng Panginoon ay nagsasabi sa James chapter 2 verse 19, pag naniniwala kang merong isang Diyos, tama ka. No? Maging si Satanas nga po ay naniniwala na merong iisang Diyos. No? Nanginginig sa takot. Hallelujah. At tayo rin po bilang isang Kristiyano, bilang isang mga mananampalataya, bilang isang merong pananampalataya sa Panginoon, tayo rin po ay naniniwala na merong iisang Diyos na kailangang paglingkuran. Merong iisa at ang iisang Diyos na dapat sambahin, purihin, at paglingkuran ng isang tao. Maging ang Biblia ay nagpapatunay, no, na merong iisa talagang Diyos. Okay? Atin itong pag-uusapan ngayon. Maging sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, sa key verse po na ating binasa kanina, ang sinasabi po ng Biblia, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." The key word is one, no? There is only one. There is only one God. In Isaiah chapter 44 verse 6 up to 8, I am the first and I am the last. I am the Alpha and Omega, yung sinasabi mga kapatid. No? Ako yung simula, maging ako ang katapusan. And beside me, there is no God. Maliban sa akin, wala ng Diyos. Yan yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Is there a God beside me? Yan yung tanong. Meron pa bang Diyos maliban sa akin? At ang sagot, wala ng Diyos. Hindi ko alam na meron pa. Yan yung sinasabi sa Biblia. Maging ang Diyos ay hindi niya alam kung meron pa bang Diyos. No? Tinatanong niya, meron pa bang Diyos maliban sa akin? Pero ang sinasagot niya, wala ng Diyos maliban sa akin. No? In Isaiah chapter 45, no? In Isaiah chapter 45, verse 5, ang sabi ng Biblia, welcome to Sister Giseline. May the Lord bless you. No? In Isaiah chapter 45, verse 5, I am the Lord. There is none else. There is no God beside me. Yan yung sinasabi ng Biblia. Ako ang siyang Panginoon at wala ng iba. At maliban sa akin, wala ng Diyos. No? Yan yung sinasabi sa Biblia. Meron talagang Diyos. There is an existence of God na dapat malaman ng isang tao, malaman ng sanlibutan, na meron talagang Diyos. Maayong gabi isa't listening mode sa ko, Pastor, bag-ura ko man akong klase. Okay ra, Sister Giseline, ang Ginoo magapanalangin kanimo. Kini usa ka nindot nga butang, ito ay isang magandang bahagi ng ating buhay na kailangan talagang ating malaman o malalaman na meron talagang isang Diyos. No? Ating babasahin ang ating mga Biblia, mga kapatid. No? Let us open our Bible in the book of James. No? Meron po tayong mga aklat dyan. Pwede po kayong mag-take note, mga kapatid, upang po inyong ma-review yung atin pong mga
Praise the Lord lesson sa gabing ito. Ang ating babasahin sa Tagalog in in James chapter 2 verse 19. Sabi ng Biblia, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay isa, mabuti ang iyong ginagawa. No? Praise the Lord. Pag ikaw daw ay sumasampalataya at merong pananampalataya at ikaw ay naniniwala na merong iisang Diyos, mabuti ang iyong ginagawa. Yun yung sinasabi ng Biblia. It's good. No? Napakabuti ng iyong ginagawa pag ikaw ay merong paniniwala na ang Diyos talaga ay iisa. Kaya let us continue mga kapatid. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya, nagsisipagpanginig, no? Maging ang demonyo, maging sa Satanas, ay naniniwala na meron din iisang Diyos, no? Merong katanungan dito, Pastor. Yung si Satanas ay naniniwala na merong iisang Diyos at kayo ay naniniwala ding merong iisang Diyos. Tanong ko po, Pastor, kayo ba ay magkasama? Kayo ba ay iisa lang ng pananampalataya? We cannot deny that. No? Tayo po ay isang pananampalataya sa demonyo kasi ang demonyo merong paniniwala na iisa din po yung Diyos at tayo ay iisa din po yung Diyos. No? Tayo po ay magkatulad sa paniniwala ni Satanas na merong iisang Diyos. Pero magkaiba tayo ng proseso, magkaiba tayo, hiwalay ang process of tinatawag na pagsuserve. Kasi si Satanas ay hindi naman nagsiserve sa Panginoon. Si Satanas ay hindi naman sumasamba, hindi naman nagpupuri sa Panginoon. No? Matatawag nating backsliders po yan si Satanas, no? Praise God. At isa itong magandang bagay na maging si Satanas ay maging ang demonyo ay isang ebidensya na meron talagang iisang Diyos. No? Ang sabi sa English, thou believest that there is one God, thou doest well. The devils also believe and tremble. Yan yung sinasabi. Okay, Lucifer has experienced first base gihulog, first base gihulog rasyas deres yuta. That's why he knows there is only one God. Yes, that's right. Yan yung patutuo mga kapatid na si Lucifer, he is called Lucifer when he was in heaven, no? Siya pa ay tinatawag pang isa pang nasasakupan o isa pang anghel ng Diyos, but when he feel that he want to be more than God, no? Yung iniisip niyang gusto niyang maging mas higit pa kaysa Diyos, yung sinasabi ng Bible, no, in the book of Isaiah, na gusto niyang ilagay yung kanyang sarili na mas mataas pa sa Diyos. Gusto niyang ilagay at gusto niyang magiging mas higit pa sa Diyos. Kaya yung dahilan, no, na inihulog sa lupa si Satanas. At alam niyang merong iisang Diyos. Alam niya na merong isang Diyos na dapat, no, na paniwalaan sa tao. But sad to say, hindi po lahat ng tao naniniwala na merong iisang Diyos. Merong iba na ang paniniwala nila ay walang Diyos, there is no existence of God. Merong paniniwala nila na naniniwala na merong tatlong Diyos. Merong naniniwala na merong dalawang Diyos. No? Pero as a member, mga kapatid, of United Pentecostal Church, and sa lakat po ng hindi pa po alam ang patungkol sa pagka-Diyos, ito po gusto kong sabihin sa inyo na kailangan nyong malaman na meron talagang iisang Diyos. Iisang Diyos na kailangang paglingkuran sa tao, iisang Diyos na kailangang purihin at sambahin, iisang Diyos na kailangan nating kilalanin, at wala nang iba pa. Hindi dalawa, hindi tatlo, hindi 10. No? Praise God.
There is only one God. Maging sa India nga mga kapatid, there are more than 2,000 gods they serve. There are more than 2,000 gods they worship. At last month, tinapon, dinurog, no? Sinunog nila yung kanilang mga graven images, no? Kasi ang nakita nilang dahilan bakit nila ito ginawa kasi hindi daw ito nakatulong sa kanilang pangangailangan sa COVID-19, no? Hindi daw nila ah, hindi natugunan ng kanilang mga Diyos yung kanilang mga daing, mga panalangin. But as a Christian, as a real Christian, we understand that our God, we believe that there is only one God, and that God is powerful, no? That God is healer, He's the Prince of Peace, He's the source of eternal life, no? He's the only one way, no? The only one truth, and the only one can give us life, mga kapatid, no? Maging ang Biblia ay nagsasabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, for there is one God, no? There is only one God. Sa makatuwid, pag naniniwala ka na sobra sa isa ang Diyos, talagang mali ka, no? Hindi po ako nagsasabi niyan, ang nagsasabi ay ang salita ng Panginoon. Logically, pag ikaw ay maniniwala na sobra sa isa, no? Ikaw po ay nasa maling katwiran, ikaw po ay nasa maling paniniwala. But ikaw ay naniniwala, pag ikaw ay naniniwala na merong iisang Diyos, no? Tama po 'yan. Ipagpatuloy mo po 'yan kasi 'yan po yung tamang paniniwala na meron talagang iisang Diyos. Yung sabi ng Biblia, "For there is one God and one mediator between God and men, the man Jesus Christ." There are over 50 passages of scriptures that teach that God is one and that there is no other, no? No other truth of scriptures receive more than prominence than that of the oneness of God. A multiplication of gods is a contradiction. Sa makatuwid, pag ikaw ay naniniwala sa sobra sa isa, mali na po yan, no? There can be but one supreme being, one God. Such a being cannot be multiplied and pluralized. There can be one ultimate, all-inclusive God. Yan yung sinasabi. Pinapatuo-tuo at ah, pinapatutuo sa salita ng Panginoon na meron talagang iisang Diyos. The oneness of God was the special truth that was committed Israel to preserve among the nations of the earth. Kaya nga, yung sinasabi ng Bible sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, ito yung nung sa bata pa hanggang sa pagtanda, pinapaniwala talaga ang mga anak ng Israel na meron talagang iisang Diyos, no? Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. There was the great revelation of himself that God gave to Abraham and which was passed down to the entire nation of Israel as a sacred trust, no? The oneness of God is the great truth and message of the Testament, Old Testament. The Jews sought to stone Jesus because he laid claim to deity and said, "For a good work we stone thee not, but for blasphemy, and because that thou being a man makest thyself God." Yung sinasabi ng Bible sa John chapter 10 verse 33. Ang katotohanan po dito na meron talagang iisang Diyos, no? Ang pinapatutuo dito na sa anak ng mga Israel, sa anak ng Israel, ang tinitrain mula sa pagkabata hanggang sa pagtanda, no?
hanggang sa pagtanda mga kapatid, pinapaniwala ng mga anak ng Israel na meron talagang iisang Diyos at hindi susubra sa isa, merong iisa. They are stick to one. There is only one God. The oneness of God is numerical oneness. Pag sasabihin po natin numerical oneness, we cannot multiply and we cannot pluralize the oneness of God. Pag sinasabi nyo pong numerical oneness, there is only one. Nag-iisa lang talaga. No? Hindi pwedeng sabihin natin na dalawa, tatlong persona ang Diyos. No? The Trinity, we cannot find it in the Bible. The word Trinity, we cannot find it in the Bible. No? Yung sinasabi Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Hindi po yan. There is co-equal. No? Yun yung sinasabi na they are co-equal and co-equal in power and authority. No? Yun yung sinasabi nila po sa Trinitarian. But the word Trinity, three persons in Godhead, is not, we cannot find it in the Bible. Tatlong persona sa iisang Diyos, 3 in 1. Hindi po natin makikita yan sa Bible, mga kapatid. No? Makikita natin sa Bible, one God in three manifestation. No? We must learn and we must understand na ang merong iisang Diyos sa tatlong in three manifestation. He is manifested, no? The fullness of God dwells in Christ, no? The fullness of Christ, the fullness of God dwells in Christ. At darating po tayo diyan, no? Yung sinasabi ng Bible, mga kapatid, numerical oneness. Pag sinasabi numerical oneness, isa lang po talaga. We cannot pluralize, we cannot multiply the Godhead. We cannot multiply the oneness of God. Isaiah chapter 43 verse 3, for I am the Lord thy God, the Holy One of Israel, thy Savior. No? I am the Lord thy God, the Holy One of Israel. No? Maging sa simula, mga kapatid, maging sa simula sa mga anak ng Israel, pinapatutuo at pinapatunayan na meron talagang iisang Diyos. Hindi dalawa, hindi tatlo, hindi apat, hindi 10. Iisa lang po talaga. Maging ang Isaiah chapter 43 verse 11, yung sinasabi, I, even I, maging ako, I am the Lord. And beside me, there is no Savior. Maliban sa akin, wala nang tagapagligtas. Ang tagapagligtas natin, hindi yung founder of our church, hindi yung founder of our organization, but there is only one Savior. That Savior is Jesus. There is only one God and Savior. The church that hold to the Trinitarian tradition claim that the oneness as related to the God denotes a compound unity in the sense that husband and wife in one flesh. No? Yung sinasabi, mga kapatid, na hindi po natin mailan tulad, no, sa pag-aasawa or sa anong bagay yung pagka-Diyos. Hindi po natin mahalin tulad sa anumang bagay ang pagka-Diyos, mga kapatid. No? God claims to have performed the work of creation alone. And yet, in the New Testament, we read that all things were made by Jesus, the Logos, and without Him was not anything made that was made. John chapter 1 verse 3. If God be not numerical one, how could Jesus, who is supposed to be the second person, claim to have power to forgive sin? Wala namang, pag merong isang Diyos, no, pag hindi si Jesus yung yung sinasabi ng mga iglesia ni Kristo na si Jesus ay tao, hindi Diyos, no, atin pong halimbawa po, atin pong i-assume na hindi po si Jesus yung Diyos, no? Atin pong sasabayan yung agos ng iglesia ni Kristo, kasi paniniwala nila na si Kristo is just a man. Paniniwala nila na si Kristo ay hindi Diyos.
tao lang po. Halimbawa po, na pagbibigyan po natin yung kanilang pong kine-claim. Pagbibigyan po natin yung tinatawag nila na gusto nilang patunayan, 'no? If there is God, if there is God, if God be not a numerical one, 'no? How could Jesus, who's supposed to be the second person, claim to have power to forgive sin? Paano ang Diyos yung ang Diyos yung only God can forgive and cleanse our sins. Ang sabi ng Bible, no? Ng First John chapter 1 verse 7 up to 9, only God can forgive and cleanse our sin, no? At paano yung sinasabi sa Mark chapter 2 verse 7 na merong pinatawad ni Jesus Christ yung mga nagkasala na tao. Holy Bible ba pud na ang gamit sa Iglesia ni Cristo? Yes, Holy Bible gihapon, Sister Gislene. Ang ginagamit nilang Biblia is the Holy Bible pa rin, no? Ang kaso, nire-reject nila yung mga passages and scriptures. Binabali nila yung mga scriptures na kung saan nagpapatunay at nagpapatotoo na meron talagang iisang Diyos na si Jesus Christ, ang isang Diyos na yon, no? Kasi gusto nilang patunayan na si Kristo ay isang tao lang, no? We cannot deny that, no? Merong isang ministro ng Iglesia ni Cristo nung ako po ay nagpapastor pa po sa Bohol Institute, Bohol Island State University sa Bay Subilar, no? Dito po ay isa pong lugar sa Bohol na kung saan nagpapastor po tayo sa loob ng paaralan. To God be all the glory. Sa patuloy po nating pangangaral doon, meron pong mga iilan na mga young people, na mga estudyante, they accept Jesus as their personal savior. At hindi ko alam na yun palang mga young people na iyon, yung mga estudyanteng iyon ay member ng tinatawag na Iglesia ni Cristo. I cannot forget na merong pagkakataon na ako po'y pinuntahan ng isang ministro doon, no? Hindi ko po sasabihin yung pangalan, basta nandun po sa Bilar. Ang sinasabi po, nung pumunta siya sa aking boarding house, sinasabi niya, ikaw yung pastor ng United Pentecostal. Sinabi ko, yes, yes sir. Ano po ba yung maipaglilingkod ko sa inyo? At ang sabi niya, bakit nyo pinagpipilitang ituro na si Jesus ay siyang Diyos? Na si Jesus ay isang tao lang? At meron akong itinanong sa kanya, ikaw po ba ay isang ministro ng Iglesia ni Cristo? Sagot niya naman po sa akin na siya daw po ay isang ministro ng Iglesia ni Cristo. At tinanong ko sa kanya dalawang katanungan lang. Una, tinanong ko, Sir, naniniwala ka ba na si Kristo ay tao? Siyempre, yun yung paniniwala nila na si Kristo ay tao. Because we can read that in the Bible na si Jesus ay nagmanifest into flesh, no? He's manifested into flesh. Praise God. Siya po ay nagpakatao, no? Hinubad po niya ang tinatawag na pagka-Diyos at nagsuot ng nagkatawang tao, mga kapatid. Yan yung mabasa natin sa Biblia. For without shedding of the blood, there's no remission of sin. Ang purpose bakit si Jesus ay naging tao, no? For in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God, no? And in the beginning was the Word, no? The Word was with God, and the Word was God. Yan yung sinasabi sa John chapter 1 verse 1, and sa verse 14, the Word become flesh. We cannot deny that na si Jesus ay isang tao. Siyempre, ang napakasaya niyang sagutin yung aking tanong. Una,
na ikaw ba ay naniniwala si Jesus ay isang tao? Ang kanya pong sagot, oo, kami ay naniniwala na si Jesus ay isang tao. Pangalawang tanong ko po sa kanya, sinabi ko, Sir, naniniwala ka, kung mababasa ko sa Biblia na si Jesus at mababasa ko sa Biblia at mapapatunayan ko sa iyo na si Jesus ay iisang tao, ay iisang Diyos, no? Ito po ba ay iyong paniniwalaan? At ang sabi niya, hindi. Sabi ko, ang sagot ko lang po sa kanya, yan yung problema. Kasi hindi nyo pinaniniwalaan na si Kristo ang siyang Diyos. No? Praise the Lord. Pag ating susumahin, mga kapatid, ating babasahin ang ating mga Biblia, no? Pag ating babasahin, no? In Isaiah, no? In Isaiah chapter 7, verse 14. Sabi dito, no? Therefore, the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. In the Old Testament, the name of the Lord, the name of God is not totally revealed. No? Praise the Lord. The name of God is in the Old Testament is not totally stated and is specifically state in some passages, all the scriptures in the Bible. But God has a prophet Isaiah, the prophet Isaiah prophesied that God himself shall give us a sign, no, that a virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Jesus. And shall call his name Emmanuel. Hindi pa po Jesus ito. Emmanuel pa po. At pag atin pong babasahin, pupunta po tayo, no, sa Isaiah chapter 9, verse 6. Atin pong babasahin, mga kapatid. Chapter 9, verse 6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God. Sino daw? The Mighty God, the Everlasting Father. Bata pa pero tinatawag na Father. Bata pero tinatawag na God. He is the Prince of Peace. Pupunta po tayo, mga kapatid, sa Matthew. Bago po tayo pupunta sa Matthew, atin pong bubuksan muna ang Zechariah. Zechariah chapter 14. Hallelujah. Zechariah chapter 14, verse 9. Ating babasahin. And the Lord shall be king over all the earth. In that day shall there be one Lord, and his name one. Ito yung pagbabasahin natin sa Bisaya, pagbatong basakon sa Bisaya, Sister Gislene, ingon diha, si Jehovah maugayod ang magakari sa tibuok kalibutan. Og usara gyud si Jehovah, no? Usara gyud si Jehovah, og usara ang iyahang pangalan. If mao po ni gina-claim mga igsoon sa Jehovah's Witnesses, they claim that Jehovah is the real name of God. They insist, no? Ini-insist nila, pinipilit nila sa sangkatauhan, no? Ipinangaral nila na ang pangalang Jehovah is the real name of God. But it's not the real name of God. Marami pong Jehovah, marami pong that it's just a title, no, of being sa ating Panginoon. Jehovah Jireh, He's the provider. Jehovah Rapha, He is the healer. Meron pong maraming tinatawag na Jehovah, no? Pero ang sinasabi ng Zechariah chapter 14 verse 9, pag atin itong i-examine, atin itong himay-himayin, mga kapatid,
no? The Lord shall be king over all the earth, and in that day shall be shall there be one Lord. Merong iisang Diyos, no? Jehovah only means Lord. Yes. Yan yung pagbabasa natin. Only 4 times in the English version, only 4 times we can read the word Jehovah in the Bible. In English, no translation. But in the Bisaya translation, all ang tanan nga gitawag og Lord, it's translated as Jehovah, no? But iyon diha isuon ang sinasabi sa Zechariah chapter 14 verse 9, there in that day shall there be one Lord, and his name one. And his name one. Iisa lang ang kanyang pangalan. Kung ang pinipilit ng Jehovah's Witnesses na ang pangalan na Jehovah ang siyang totoong pangalan ng Diyos, ang sasabihin dapat dito sa Zechariah chapter 14 verse 9 na si Jehovah or si Jehovah ang iisang Diyos at ang kanyang pangalan ay Jehovah. Yan po dapat ang sinasabi. But he is referring to other name, no? He is referring, pag iyong itong i-examine, and his name, one, iisa lang ang kanyang pangalan. No? Dapat, pag Jehovah talaga ang pangalan ng Diyos, pag halimbawa lang po, pag Diyos, ang pangalan ng Diyos ay Jehovah, no? Dapat, ang sasabihin sa Zechariah chapter 14 verse 9, na ang kanyang pangalan ay Jehovah. Hindi dapat sasabihin na meron siyang iisang pangalan. He is pointing to another specific name. He is pointing to very specific and clear name. No, pupunta po tayo sa Matthew chapter 1 verse 21. It's a familiar verse, mga kapatid. Chapter 1, verse 21. Ang sinasabi, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. It's Jesus. Jesus. For he shall save his people from their sin. Listen to this. Now, in the verse 22, now all this was done that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by prophets, saying, behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel. Nire-refer itong verse 22, verse 23 ng Matthew chapter 21. He is pointing, go back to Isaiah chapter 7 verse 14. Merong iisang birhen na babae na magsisilang ng isang anak na lalaki at papangalanang Emmanuel. No? Verse 23, yung sinasabi, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Sino daw? Pag ating susumahin, sino ang bata na ipinanganak? Siya ay si Jesus. Pangalan niya ay si Jesus. Ito ay katuparan sa sinasabi ng isang propeta na merong isang babae na mag-aanak na at magsisilang ng isang anak na lalaki at ang kanyang pangalan ay tatawaging Emmanuel, na ang kahulugan ay ang Diyos ay kasama natin. Sino yon? Si Jesus. Na ito rin po ay tinuturo sa John chapter 1 verse 14. No? Na ang Diyos, ang salita ay naging tao. He manifested into flesh and dwell with us. Napakaklaro, hindi naman po to dapat natin i-argue sa
Ang kaso lang po dito, ang interpretation ng iba, si Jesus, no, ay hindi talaga tao. Si Jesus ay hindi talaga Diyos, yun yung sinasabi na. Pero papatunayan natin na si Jesus ang siyang Diyos. Okay? Bubuksan po natin ang ating mga Bible, mga kapatid. Sa Romans chapter 9 verse 5. Yan yung sinasabi ng Bible. Whose are the fathers and of whom as concerning the flesh Christ came. Christ came. Flesh, Christ came. Who is over all, God bless forever. Amen. No? Sa Bisaya pa diha, nga natawo si Kristo, no? Nga mao ang Dios. Ipinanganak si Kristo na siyang Diyos. Napakaklaro naman po ng sinasabi ng Bible, no? Na si Jesus talaga ang siyang nag-iisang Diyos. Colossians chapter 1 verse 15. Okay? Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature? For by Him, ito yung sinasabi ni Sister Gislaine kanina, for by Him were all things created, no? That are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions, the principalities or power, all things were created by Him and for Him. Let us turn our Bible in Colossians chapter 2, verse 9. No? Ito yung sinasabi kanina. For in Him dwelleth all the fullness of Godhead bodily. For in Him dwelleth all the fullness of Godhead bodily. Sa mga katuwid, siyang Diyos, no, na pinanakanan ng Diyos na si Kristo na naging tao ang siyang pinanakanan ng Diyos na hindi nakikita. No? Kaya yung sinasabi ng John chapter 10 verse 30, ako gang akong amakan, usara, I and my Father are one. Ako at ang siyang ama ay isa. Kaya nga merong tinatanong si Felipe, no? Ating bubuksan mga kapatid. Meron talagang iisang Diyos eh. Minsan lang talaga pag hindi natin bubuksan yung ating mga isipan, hindi natin maintindihan. Let us open our Bible in John chapter 14. Magsisimula po tayo sa 8. Ang sabi po na, Philip saith unto him, Lord, shew us thy Father, and it sufficient us. No? Sinasabi ni Philip na, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama. Kasi si Philip din po ay nagdududa, no? We cannot deny that. Na ang iniisip ni Philip, like, iba yung Ama at iba rin po yung kanyang kinakasama, no? Pero alam niyo po ba yung sasagot ng Diyos? Jesus saith unto him, Have I been so long time with you? Matagal na akong kasama ninyo. No? And yet hast thou not known me, Philip? At hanggang ngayon, hindi pa rin ako kilala, Philip? He that sent me hath seen the Father. Ang nakakakita sa akin ay nakakakita sa Ama. And how sayest thou then, shew us the Father? Bakit mo sasabihin sa akin na ipakita mo sa amin ang Ama? Believest thou not that I am the Father and the Father in me? Alam nyo ba na ang Ama ay nasa akin at ako ay nasa Ama? Kaya yung sinasabi sa John chapter 10 verse 30 na ako at ang siyang Ama, ako at ang siyang Ama, ako at ang Ama ay iisa. I and my Father are one. At sino magsabi yan? Si Jesus. No? Merong iisang Diyos. At ang Diyos na yon ay si Jesus Christ. Hallelujah. The Word of God is clear. Give everyone the conviction as we listen right now. Yes, right. Pero bakit ba, Sister, pag tatanungin ko siguro si Sister Gislaine. Sister Gislaine,
Bakit kaya maraming mga tao na hanggang ngayon hindi nila alam ito, 'no? Napilit nilang dinod pilit nilang pinagdodoktrina or ginagawa nilang doktrina na si Jesus ay hindi Diyos or, halimbawa sa Iglesia ni Cristo, pinanindigan nila na si Jesus ay hindi Diyos, siya lang po ay tao, 'no? At ang kanilang Diyos ay ang Ama, walang pangalan. At sa Jehovah's Witnesses naman at pinanindigan nila na si Jehovah ang siyang totoong Diyos, ang siyang Ama at ang Anak at ang maliit na Diyos or ay, 'no, ang anak na Diyos ay si Jesus. So, dalawang Diyos nila. Sa makatuwid, mali na po. Kasi ang sinasabi ay kailangan paniwalaan mo na merong iisang Diyos at ang dapat ay paniwalaan mo na si Kristo ang siyang Diyos. Napakaklaro naman po, no? Klaro naman po siguro, no? Na dapat nating malaman na meron talagang iisang Diyos, no? Praise the Lord. Hallelujah. Nawa po ay inyong naintindihan, mga kapatid, no? Praise the Lord. Mo-review lang ko rako ani mga nga video dong pastor. Salamat Vanessa. Salamat sa Ginoo, no? Og nindot kaayo igsoon. Napakaganda po ng ating pinag-uusapan ngayon patungkol sa tinatawag na oneness of God. There is only one God and His name is Jesus. Hmm. O merong tinatanong mga kapatid. Merong tinatanong ang ating mga kapatiran, sabi dito sa group chat, bakit, ah, praise the Lord, hallelujah, praise God. Bakit daw, no? Bakit daw sinasabi ni Jesus, yung tanong dito sa group chat natin, meron kasi tayong group chat sa Bible study, mga kapatid, at nakikinig din po sila ngayon, no? At sinasabi po dito na bakit daw si Jesus ay nagsabi when He was crucified, mga kapatid, na Panginoon, Panginoon, bakit mo ako iniwan? O, no? Or sa kanyang prayer, Panginoon, Diyos ko, bakit iniwan mo ko? Yan yung sinasabi, no? We must understand the deity of God, the deity of Christ. Merong dalawang karakteristik ng Diyos. First, He is called a man in the flesh. The second one is the divinity, the humanity and divinity. Siya tinatawag na tao at tinatawag din pong Diyos. Kailangan din po nating maintindihan po iyon, no? Kasi pag hindi po natin maintindihan yan, matitwist na lang po yung ating kaisipan at hindi natin malalaman yung katotohanan. Marami pong sa tao ngayon na hindi alam ito. Bakit? Ano kaya ang posibleng dahilan? Bakit hanggang ngayon ay hindi nila alam na si Jesus pala ang siyang totoong Diyos? At bakit kaya na hanggang ngayon ay hindi nila alam na merong iisang Diyos na dapat paglingkuran, sambahin at purihin? No? Praise the Lord. Blessed be the name of Jesus. Alam niyo po ba na merong sinasabi ang 2 Corinthians, babasahin po natin mga kapatid. 2 Corinthians chapter 13 up to the following verses. And not as Moses which put a veil over his face, no? And that the children of Israel could not steadfastly look to the end of that which is abolished. But their minds were blinded. Ito yung sinasabi. Their minds were blinded. Kaya nila hindi maintindihan itong pagka-Diyos. Kaya hindi nila maintindihan ang oneness of God. Kaya hindi nila maintindihan na merong iisang Diyos, one God in three manifestation. Kaya ang kanilang doktrina, iisang Diyos at tatlong persona.
Matatawag ba nating persona yung tinatawag na espiritu? Hindi naman. Kasi ang sinasabi ng Bible sa Luke chapter 24 verse 39, the spirit has no bones and flesh. Ang espiritu ay walang buto at laman. No? Yan yung sinasabi ng Luke chapter 24 verse 39. Bakit mo sasabihing persona yung tinatawag na espiritu ng espiritu ay wala namang laman, wala namang buto, no? Bakit natin sasabihin na it's just a person? Person composed in three elements, no? Body, soul, and spirit. That's why we are called person. Ako, tinatawag po akong person. Persona, iisang persona. Kasi ang persona bilang tao merong tatlong bahagi. Unang bahagi, katawan, no? Ating balat, dito katawan natin, no? Pangalawa, tinatawag na kaluluwa. At pangatlo, tinatawag na spirit. The person composed into three elements, no? Body, soul, and spirit. That is called person. Paano natin matatawag na uh, person yung espiritu, no? We cannot touch, we cannot see, no? Hindi natin mahawak, hindi natin makikita. Wala silang uh, they don't have bones and flesh. Yan yung sinasabi sa Luke chapter 24 verse 39. Walang buto at walang laman, yung espiritu. Hanggang ngayon, hindi nila alam ang katotohanan patungkol sa pagkadiyos. Actually, we cannot read in the Bible the word Trinity, yung tinatawag na tatlong persona sa isang Diyos. Hindi po natin matatawag yan. At yung sinasabi sa Genesis chapter 1 verse 26, yung sinasabi nila, na nag-declare ang Panginoon na let us make man, yung tinatawag na us. Sa Bisaya, nato, buhato nato ang tao. Gagawin natin, o sa Tagalog natin, no? Meron nga akong nakausap na isang leader ng organization, ng Trinitarian. Ang sinasabi niya, ang Oneness at ang Trinitarian ay hindi dapat magdebate. Tanong ko naman sa kanya, bakit pastor na ang Trinitarian at Oneness ay hindi dapat magdebate? At ang sagot naman niya, iisa lang tayo ng paniniwala, no? Kasi daw sinasabi daw sa Genesis chapter 1 verse 26 na nag-declare ang Panginoon that let us make a man, yung word na us. It's composed daw sa tatlong persona ng pagkadiyos. Persona ng Ama, persona ng Anak, at persona ng Espiritu Santo. But we cannot prove that. Sagot ko sa kanya at tanong ko sa kanya, Pastor, can you prove me na ang word na us na sinasabi sa Genesis chapter 1 verse 26 na tatlo? Hindi mo mapapatunayan sa libro ng Genesis na ang word na us ay tatlong persona. You cannot find it in the Bible na yung pag-declare ng Panginoon na merong sa pag-declare ng Diyos na gagawin niya yung tao, no? Na tatlong persona na yung word na us. Ito yung sinasabi. Napaka-clear naman. And God said, let us make a man. Yung word na us daw, ang word na natin ay nagkukumpos daw ng tatlong persona. Nandun daw ang Ama, nandun daw ang Anak, at nandun daw din po ang Espiritu Santo. We cannot prove that, no? Because there is only one God. But halimbawa po ay atin pong tatanggapin yung rason na iyon. Halimbawa lang po mga kapatid. Halimbawa lang po na ating tatanggapin yung reason na iyon na sa pag-declare ng Panginoon na gagawin niya yung tao ay nandun yung Ama, nandun ang Anak, at nandun yung Espiritu Santo. Halimbawa lang po. Pagdating sa Genesis chapter 2, ating pong babasahin. Wala namang ibang kasunod dito eh. Genesis chapter 2, verse 7. Sabi dito, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed
into his nostrils the breath of life, and the man became a living soul. Halimbawa, tatanggapin natin yung reason na ini-insist ng Trinitarian na ng word na as ay tatlong persona. Dapat, ang sasabihin dito sa Genesis chapter 2 verse 7, undeformed. Dapat yun. At ginawa nila. Kumuha sila ng alikabok at ginawa nilang tao. Yan dapat yung sasabihin. Ginawa nila. No? Pag ating tatanggapin. No? Yung kanilang ini-incest. No? At inihipa nila, dapat yan yung sasabihin. Inihipa nila yung ilong at naging buhay na kaluluwa. Dapat yan po so sasabihin if we adopt, tatanggapin natin yung kanilang ini-incest. Pero meron talagang iisang Diyos kasi ang statement dito sa Genesis chapter 2 verse 7, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils and the breath of life, and the man became a living soul. Meron talaga singular God form. Iisang Diyos. At ang Diyos na yon ay walang iba, si Jesus Christ. Merong tinatanong sa akin, Pastor, saan natin mababasa ang word na Jesus? No? Tanong sa akin, saan natin mababasa, Pastor, ang word na Jesus sa Old Testament? Napakagandang tanong po mga kapatid, no? Napakagandang tanong. Saan daw po natin mababasa ang word na Jesus sa Old Testament? Actually, we cannot find the word Jesus in the Old Testament. But we can prove that Jesus is in the Old Testament. No? Hindi tayo makakakita ng anumang bersikulo or scriptures or passages sa Old Testament from Genesis up to Malachi na merong word na Jesus. But, gaya po ng aking sinasabi kanina, the name of the Lord in the Old Testament is not totally revealed and not specifically stated in the Old Testament. But, we can prove, no? Pag ating susumahin, pag ating pong i-examine, si Jesus ay nandun na sa Old Testament. Okay, ating pong ipoprove mga kapatid para hindi po tayo mabitin, no? In John chapter 8 verse 58, ano pong sinasabi ng Biblia? Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you. Pag sasabihin na sa makatuwid, yung sinasabi ng Biblia, kasi hindi nagsisinungaling si Jesus eh. No? Hindi sinungaling si Jesus. Yung sinasabi niya, sa makatuwid, sasabihin ko sa inyo, nawala pa si Abraham, nandun na ako. No? Ay sinasabi, Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham was, bago si Abraham, nandun na ako. Ako na. No? Who is before Abraham? Di ba si Adan at si Eva? No? Who is before Abraham? Si Adan at si Eva. Sa makatuwid, na wala pa si Abraham, nandun na si Jesus. Kaya dapat nating maintindihan, pag hindi natin ito paniniwalaan mga kapatid, magiging sinungaling si Jesus eh. No? Pag hindi natin ito paniniwalaan na statement na ito, magiging sinungaling si Jesus. Pero dapat natin itong paniwalaan, no? Kasi si Jesus ay hindi nagsisinungaling.
Si Jesus ay hindi at never na nagsinungaling, no? Hindi sinungaling ang Diyos, hindi sinungaling si Jesus. Nasabi niya sa makatuwid, no? Sa makatuwid, sasabihin ko sa inyo, na sa wala pa si Abraham, nandoon ako. Napakaklaro naman eh, no? Glory to the name of God. At meron din pong tanong sa akin, no? Na sinasabi ng John 3:16, "For God so loved the world and He gave His only begotten Son, for those who believe it in Him should not perish but have everlasting life." Ang tanong, kung merong pinadala, merong nagpadala, no? Nawa po inyong naintindihan yung tanong po, mga kapatid. Nawa hindi po kayo malilito. Ang sabi po daw sa John 3:16, kung merong ipinadala, merong nagpadala, no? Kung sasabihin daw natin na si Jesus ang siyang nagpadala at ang pinadala ay si Jesus din po, sa makatuwid ang sinasabi daw dito, siya yung utos, siya yung nag-utos, siya rin po din yung nagsunod. Meron po ba daw tayo na mababasa doon? Meron po. Babasahin natin ang ating mga Bible. In Exodus chapter 13 verse 4. Chapter 4 I mean. Chapter 4 in Exodus verse 13. Sabi po dito, praise the Lord. Okay, aking titingnan sa Exodus. Exodus chapter 3 verse 14. Exodus chapter 3 I mean. Exodus chapter 3 verse 14. Meron sinasabi dito. And God said unto Moses, ito yung panahon na nagtanong si Moses, at ating babasahin sa taas, mga kapatid, sa verse 13. And Moses said unto God, Behold, when I come unto the children of Israel. Panginoon, nagtanong siya sa Panginoon, na pag ako na ay darating sa mga anak ng Israel, ano ang sasabihin ko sa kanila? The God of your fathers had sent me unto you, and they shall say unto me, What is his name? Nasasabihin daw ni Moses na pagdating niya sa Egypt, sasabihin niya na ang Diyos ng inyong mga ama ang siyang nagpadala sa akin. At sila ay magtatanong, ano ang kanyang pangalan? And what shall I say unto them? At ano namang isasagot ko sa kanila? In verse 14, ang sabi niya, And God said unto Moses, I am that I am. And he said, Thus shalt thou say unto the children, I hath sent me unto you. Napakaklaro, napakalinaw po ng sinasabi ng Bible, mga kapatid, no? Aking babasahin sa Tagalog. At sinabi ng Diyos kay Moses, Ako yaong, ako nga. At kaniyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ng Israel, Sinugo ako sa inyo ni ako nga. No? Napakalinaw po ng sinasabi ng Bible, no? Siya yung nagsugo, siya yung nagpadala, siya rin po yung ipinadala. Glory to the name of Jesus. Nawa po ay inyong naintindihan ang mensahe ng salita ng Panginoon sa gabing ito. Tayo po ay nagpapasalamat at let us continue, mga kapatid, mamayang umaga, 5 a.m. to 6 a.m. meron po tayong live broadcast. Magpapatuloy po ang ating live broadcast. At nawa po'y inyong naintindihan ang mensahe, no, ng salita ng Panginoon. Napakapalad kasi meron pong mga salita. Okay? Ang meron sinasabi siya, Pastor, kung i-check na to ang I am diha, puros capital letters, dili I am. Because that is proper name. Yes, that's a proper name.
It means pag gumagamit po ng capital letter, it's a proper name, no? No? Pag gumagamit po ng capital letter, it means ito po ay nagpapatotoo, no, na the subject of that verse. Who is the subject of that verse? Kailangan alam natin yung subject, no, ng verse na iyan. I am, no? Yung sinasabi ng Biblia, hindi po small letter. Nasabi po, I am. Puros capital letters, dili I am. No? Because that is a proper name. Yes, proper name po yan. Because the word I am is the subject, is the real subject of that phrase, of that statement, of that scripture. No? The word I am is the same subject. Pero sa sinasabi ko po kanina, dapat ko lang pong linawin at liwanagin po ito. Pag iyo pong susumakin, if you really examine, pag ini-examine po natin yung tinatawag na the oneness of God, pag ini-examine po natin yung salita ng Panginoon, no, kahit hindi pa totally specified at hindi pa totally revealed ang Diyos sa Old Testament, alam na natin na sa Old Testament nandyan na si Jesus. He existed already. But He is just a word. No? Kaya ngayon sinasabi ng Biblia sa John chapter 1 verse 1, no? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa simula, siya ay siyang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. Napakalinaw po ng sinasabi ng Biblia. Nawa po inyo naintindihan, mga kapatid, ang atin pong pinag-uusapan sa gabing ito. Hallelujah. Bago po tayo magtapos, hallelujah, let's open our heart. Let's magnify and exalt the name of Jesus. Idalangin natin mga kapatid, na meron po pong maraming mga kaluluwa maliligtas sa katapusan ng panahon. Ako kanina, I'm so blessed. Mga kapatid, kaninang hapon, meron po tayong mga Catholic young people na nagiging kadebate ng ating mga young people dito sa United Pentecostal Church. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon na nasumpungan po natin yung katotohanan. Ang sabi po ng Biblia, if you know the truth, and the truth shall make you free. And the truth shall set us free. Pag alam natin yung katotohanan, it will set us free, mga kapatid. Kaya, huwag po natin kalimutan sa ating mga viewers and listeners, sa lahat po ng maririnig at makakarinig at maaabot ng bidyong ito, nawa po ay gamitin itong magiging instrumento upang malaman po natin ang katotohanan, buksan po natin ang ating mga mata. Ang sinasabi po ng 2 Corinthians chapter 3 verse 13 up to 18, na yung blinded mind natin, no, ay ang makatatanggal at makakakuha lang nito ay si Jesus. Let us offer, let us submit ourselves, no, to the Lord. Lalahanin natin na sa katapusan ng panahon, kailangan natin ng tagapagligtas, makilala natin. Yan yung sinasabi sa John chapter 4, verse 22, na sila ay nagsasamba sa Diyos na hindi nila kilala. Pero tayo, ako at ikaw, mapalad ka kapatid, dahil ikaw ay nagsasamba, nagpupuri sa Diyos na iyong kilala. Napakaigi at napakagandang isipin na ang Diyos na iyong pinupuri at ang Diyos na iyong sinasamba, ang Diyos na iyong pinaglalaanan ng iyong oras, ang Diyos na iyong pinaglalaanan ng panahon, ang Diyos na iyong pinaglilingkuran ay kilala mo siya. Napakaganda pong isipin na ang Diyos, hallelujah, na nasa puso mo ay kilala mo siyang lubos. Sa piling mo may kapayapaan.
Lord God, dalangin namin, Panginoon, sa gabing ito, sa oras ng Pilipinas o anong oras man sa ibang bansa, dalangin namin, Lord, na ikaw ay patuloy na magtuturo sa amin. Turuan niyo po kami sa lahat ng maaabot ng bidyong ito, ng live broadcast na ito, Lord. Dalangin namin na ikaw ay magbubukas ng kanilang mga puso at isipan. Hallelujah, na kanilang malaman ang plano ng kaligtasan para sa kanilang buhay. We praise you, we love you, Lord. Thank you, Jesus. Let patuloy ka pong magpatnubay sa amin. Hallelujah, sa lahat ng mga desisyon na aming gagawin, patnubayan, pangunakan niyo po kami. Hipuin niyo po ang bawat isa sa amin upang aming maramdaman ang iyong presensya na patuloy na kikilos sa aming mga buhay. Mula sa aming mga anak, sa mga magulang, sa lahat, Panginoon, na nabubuhay, ikaw po, Ginoon, ay kikilos. Lord, alam niyo po ang aming sitwasyon, alam niyo po ang sitwasyon ng mundo, at alam ko na ito ay iyong pinahintulutan. Lord, dalangin namin na ikaw ay magiging aming gabay sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. We praise you, we love you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Sister Gislyn, thank you so much. Sister Nancy Dangla, Sister Vanessa Lucanyas Erbito, at sa lahat po ng ating mga viewers, marami pong salamat. Oras po natin is 12:03 in the midnight, no? At mamayang umaga, magkita-kita po tayo muli sa ating pong live broadcast. Hallelujah. Pinili ko po yung 11 to 12 kasi medyo malakas-lakas po yung ating signal, at ang 5 to 6 a.m. mga kapatid, para marami po yung makakakita ng ating live broadcast. Marami pong salamat, Sister Gislyn. Mag-ingat kayo dyan sa Canada. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. No? May the Lord bless you. No? Sa lahat po ng ating mga viewers ngayon, pagpalain kayo ng Diyos.